Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang at dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala ang mga gintuang turo at aral po ng ating dearly beloved Pastor Wildis Rada Almeda at ang ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako po ay bumabati po sa kanila pong mga beloved children, sa inyo po mga minamahal, sa mga preachers, workers po, sa inyo po mga minamahal, through live webcast din po. Sa mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay muling pinagpala niya upang aking maihayag ang kamanghamanghang gawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Mga minamahal, dito na po ako lumaki sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved Lola po, base po sa kanya sa akin noon. Nasave po sila sa pamamagitan po ng aking beloved tita na may taglay po na hika noong mga panahon na yan. Kasagsagan daw po ng mahabang krusada noon sa dako po ng Loton at kasama po niya ang aking beloved tita. After po ng gawain, sila po ay tumanggap sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at instant po pinagaling po ang aking beloved tita. Praise the Lord. Kung hindi po Hallelujah. ako nagkakamali na, so 43 years old na pong aking beloved tita, taglay po ang kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mga minamahal, nung ako po ay makapagtrabaho na, nakapag-share po ako sa aking mga katrabaho at isa po sa akin na share ay aking pong beloved husband na siya po pala ay isang seafarer. Mga minamahal, year 2003, siya po ay nakapag-graduate bilang nautical, subalit apply po siya ng apply, hindi po siya makasampa-sampa ng barko. Naranasan din daw po niya na magpabasbas na ng uniforme, ng mga dokumento sa kanya nakagis ng relihiyon, subalit walang katugunan. March 2009, niyaya ko po siya sa ating banal na gawain, Sunday po yun. After po ng gawain, hindi po siya nag-anilangan. Sinabi ko po na siya po ay magpabautismo. At siya po nga ay nagpabautismo, tinanggap niya po sa tubig ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, week lang po, pinasakay na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From 2003, 2009 po, nang nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, week lang po, pinasakay na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga inaplayan niya po ng mga company, tinawagan po siya, hindi na po niya alam kung anong company ang kanyang sasakyan. Sabi nga po niya, tunay na nang makilala niya ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinugon ang kanyang panalangin. Right, hallelujah. Hallelujah. At sa pangunang dalangin po yan ng ating dearly beloved pastor at mga minamahal, nagsimula po kami sa wala din po. Unti-unti, pinagpala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagkalooban niya po kami ng 3 malulusog na baby na normal delivery ko po silang pinanganak. At hinahangad din po namin na magkaroon kami ng sariling bahay at lupa dahil sa pagsasama po namin, wala po kaming ginawa kundi lumipat dito, lipat doon. Nangungupahan po kami. Kung ano po yung haba ng kontrata niya sa barko, yun din po yung kontrata namin sa aming inuupahan. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagkaulaban niya po kami ng sariling tahanan po at Amen. Glory to Jesus. pinagpala rin niya po kami ng masasakyan dahil po nung malilit pa po ang aking beloved mga anak, kasama ko po ang aking beloved lola, mainit, umuulan, kami po ay nagko-commute, hinangad din po namin na magkaroon kami ng sariling sasakyan, pinagkalooban po kami ng mga sasakyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinagpala po ang aking beloved husband sa mga promotion na patuloy na sunod-sunod na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinuruan kami, natutunan po namin dahil po sa tulong ng ating dearly beloved pastor na magtapat ka sa pagbibigay, tunay na ang mga promotion na hindi po namin talaga akalain dahil po sunod-sunod po yan, mga minamahal at hallelujah, praise the Lord. Sa kagalingan, ang aking beloved husband ay meron po siyang hernia. At unti-unti, gradually po ito'y pinagaling natin pinakamamahal na Panginoong Hesus na malayan na lang po niya na wala na po itong sakit na kanyang hernia.
At sa mga karamdaman po ng aking beloved anak, hindi na po namin naranasan magpa-ospital o magdoktor. Tunay na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang po kami umaasa. Sa Pangunang Dalangin na aming mahal na ng ating dear beloved pastor, magpuri, mag-ayuno, ilehans, tunay na dyan ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kamakailan lang po mga minamahal, ang aking beloved husband ay sa medical po niya nakitaan po ang kanyang resulta na mataas daw po ang kanyang CEA. CEA, carcinoma embryonic, antigen, is protein normally found in very low in the blood. In very low levels in the blood. Yun po. Ang sabi po ng specialist sa kanya na posible na meron daw po siyang colon cancer. Bilang ang aking beloved husband, bilang tao po, siya po ay nangamba. Subalit, naalala niya ang katuruan ng ating dear beloved pastor na kapag nasa kagipitan po tayo po ay tinuruang mag-ayuno, magpuri. Nag-fasting po siya ng 5 days. At after po ng fasting niya, binigyan po siya ng request para ipagawa yung barium enema. At pinadala po kami sa isang malaking hospital sa Makati. At after po ng ginawa yung barium enema po na yan, ay clear po ang kanyang result. Amen. At Hallelujah. April 26, nakasakay na po siya ng barko. Dapat po talaga itong May pa lang na 14 ang kanyang pagsakay. Subalit, pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napatunayan niya na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang po ang dakilang manggagamot. Wala po tayong ibang lalapitan. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At sa pag-iingat po, nasa NLEX po kami, nasa fast lane po kami. May narinig po kami na parang tunog helicopter na malakas po. Yun po pala yung aming gulong ay pumutok na. At unti-unti po, naitabi naman po ito ng aking beloved husband hanggang sa nakatabi na po kami. Pero po, during na nasa fast lane kami, nasa biyahe po na kami na yan, napakarami pong sasakyan kaming kasabay. Subalit, nagtaka kami dahil nakatabi kami ng maluwalhati at pagbaba po namin ng sasakyan, bigla po namin nakita na biglang nagdagsaan yung mga sasakyan. Grabe po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At year 2012, kung di po ako nagkakamali, nilooban din po kami sa aming inuupahan noon. Namalayan ko po 5 a.m., nakabukas po yung aming gate. Napansin ko po yung aming mga gamit, yung mga personal po naming gamit ay wala.